Yung may mga utang, curious sila, bakit minsan dumadaan pa sa barangay, pero may mga times na hindi na dumadaan sa barangay yung pagko-complain sa kanila. So, we will just discuss the katarungang pambarangay law. And ang very basic dyan is bawal ang mga abogado sa barangay level. Unless na lang partido sila. Halimbawa, complainant sila or sila yung nagdidemanda or sila yung inirereklamo or idinidemanda. And very important na malaman natin tong batas na to dahil pagka hindi ka nag-comply sa barangay conciliation proceedings or hindi ka umattend dyan, pwedeng ma-dismiss yung iyong kaso. So okay, reminder muna, this video is for academic discussion purposes only. So wag nyo tong itatrato na legal advice. If you have an actual case, mag-consult na lang kayo sa abogado na malapit sa tinitirahan nyo. And also, I run an anti-scam campaign. I publish 2 e-books available sa Gumroad and sa Rocket.ph. Para maka-avail kayo, just click any of the links below. So, maikling history muna. Ito yung mga batas na relevant sa topic natin. Ito yung una, yung Presidential Decree number 1508 noong 1978. And this was repealed by the Local Government Code of 1991. Ito yung Republic Act number 7160. And itong si Supreme Court nag-issue ng Circular 14-93. So ano ba yung mga kaso na kailangan dumaan sa barangay? So as a rule, pag ang parties ay residente ng iisang city or municipality, lahat ng disputes kailangan dumaan sa barangay. Except, ito mga to. Okay? So kung isa sa mga parties ay gobyerno, halimbawa yung BIR, sinisingil ka ng iyong taxes. So hindi yan dumadaan sa barangay. Second is if one party is a public officer and yung demanda mo is in connection with his functions as halimbawa police officer. So hindi yan dadaan sa barangay. Disputes involving real properties located in different cities. Unless pumayag ang parties na dinggin ang kanilang disputes before the lupon. Any complaint by or against yung mga korporasyon, partnership, yung juridical entities, kasi ang mga parties lang sa barangay level ay mga individuals lang. Disputes involving parties who actually reside in barangays of different cities or municipalities. Halimbawa, residente ka ng Quezon City, tapos yung dinidemanda mo, residente ng Makati City. So, hindi nyo naman kailangan ng mag-file pa ng case sa barangay. Except na lang, if yung barangay ay magkadikit o magkalapit, nag-agree yung parties na mag-submit ng kanilang settlement doon sa appropriate na lupon. For offenses na kung saan ang pinapataw na penalty ay more than 1 year imprisonment or a fine over 5,000 pesos. So, offenses where there is no private offended party, same lang nung kaninang sinabi natin na pag may public officer. Ito, yung mga disputes kung saan merong urgent legal action. Halimbawa, criminal cases and yung akusado ay nakadetain na. So, may urgency na dyan. So, merong tinatawag na petition for habeas corpus. Ibig sabihin, ng habeas corpus, petition to produce the body. Ito kasi, yung petition na to, fina-file to pagka yung isang tao ay allegedly illegally detained. Yung mga kaso na merong temporary restraining order or support, yan yung mga tinatawag na mga provisional remedies. So, bala na yung lawyer dyan magpaliwanag sa inyo. And sila ang nakakaalam ano yung kanilang case na ipa-file or yung appropriate case na ipa-file. Yung mga kaso na malapit na mag-expire ang period to file. Next is mga labor disputes. So, hindi yan dumadaan sa barangay. Pati yung agrarian disputes, hindi yan dumadaan sa barangay.
So next namang query dyan is saan ba nagfa-file nitong case o saan yung venue ng proceedings. Sabi sa batas, particularly yung Section 409 of Republic Act 7160, ang venue niyan is if both parties are residents of the barangay, then dun ka magfa-file sa lupon ng nasabing barangay. Pero if residente ng different barangays, pwede ka mag-file kung saan resident yung respondent. Choice yan ng complainant. And all disputes involving real property shall be brought in the barangay kung saan yung real property is situated. So, ano ba yung process? So, basic lang yung process and very simple lang naman. So, pupunta ka lang naman sa barangay, magla-lodge ka lang ng iyong complaint, pwedeng mag-fill out ka na doon ng form o may dala kang sarili mong affidavit. So, submit mo lang yan. Then, after that, i-evaluate lang yan and padadalahan ng summons or notice yung iyong inirereklamo. Usually, 2 settings yan. Itatry kayong pagbatiin dyan sa barangay level para hindi na humantong pa sa pagpa-file ng case sa korte. Pero pagka hindi kayo magkasundo, dyan mag-i-issue ang lupon ng certificate to file action. Napaka-importante niyang certification na yan kasi pagka nag-file ng case sa court, hinahanap yung certificate to file action na yan. It shows na failed yung settlement at barangay level. So, meron din tayong tinatawag na arbitration at barangay level. Halimbawa, as mentioned earlier, pinagkakasundo din kasi dyan sa barangay. So, for example, magkasundo yung parties na si nangutang magbabayad within 6 months. So, the arbitration award has the force of a final judgment after the expiration of 10 days from award. Kung hindi matupad o hindi tumupad sa usapan itong si nangutang o si respondent o yung itong dinidemanda, si complainant pwedeng ipa-enforce sa lupon itong arbitration award within 6 months from the date of award. Pero pagka naglaps na ng 6 months, ang pagpapa-execute na dyan sa arbitration award is sa korte na. So, i-recap lang natin, ano ba yung tanong kanina? Ang tanong kanina is bakit minsan dumadaan sa barangay pero minsan diretso na sa korte? Ang simpleng paliwanag dyan, baka kasi yung pinagkakautangan nyo ay pwedeng korporasyon na sabi sa batas is hindi na sila dumadaan sa barangay dahil individuals lang yung dumadaan sa barangay, or pwedeng residente siya ng ibang cities or ng ibang city or municipality. So as mentioned nga sa batas, pagka residente ka ng other city or municipality, so hindi mo na kailangan dumaan ng barangay. So that ends our topic today. Sobrang ikli lang ng pinag-usapan natin. Sana marami kayong natutunan. For now, please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you very much.